Sa punto pong ito, makapanayam natin si Senate President Chis Escudero. Magandang umaga po, Senator. Igan, magandang umaga sa'yo sa lahat ng ating taga-subaybay. Good morning. Una, nasa sentro ka ngayon ng mga pagpuna. At sinasabi ng ilang kongresista na takot kayo at may pinoprotektahan si Vice President Sara Duterte, kaya nauurong daw ang impeachment proceeding. Senador, sagot. Igan, hindi ko trabaho tulad ng mga kongresistang yan. Maging sunod-sunuran at sumunod sa gusto ni Speaker Romualdez. Ang Senado ay hiwalay, independyente, at gagalaw ayon sa nakikita naming tama at nararapat. Nung inupuan nila ang impeachment na mahigit 2 buwan mula Disyembre hanggang Pebrero, wala naman kaming nireklamo at hindi kami nagsalita. Ngayon, wag din nilang panghimasukan ang desisyon at gayon din pagpapasya ng Senado kaugnay sa bagay na ito. Opo. Kung nabagit nyo pong sinusunod nyo lang ang batas, pero ang balik din sa inyo yung forthwith, no? Yung agad-agad. Ano ba talaga yung, bakit iba-iba interpretasyon? Although yung mga framers ng konstitusyon, binabanggit na nga na dapat walang delay, Senador. Nangyari, Igan, mahaba yung sagot, pasensya na. Okay. Nakalagay sa rules ng Kamara, the Secretary General shall immediately transmit to the Speaker, hindi forthwith, anumang impeachment complaint na inihain. Hindi yan sinunod at ginawa ng Kamara. Immediately ang nakalagay sa rules nila, Tapos ngayon, babalikan kami at sasabihing forthwith, immediately, ibig sabihin yan. Kung yung mga prosecutor mismo, kung yung mga nagrereklamo mismo ngayon, pabanjing-banjing noon, wag naman sila biglang magmadali ngayon at pumapormang pinagsasabihan kami sa dapat naming gawin. Okay. Pangalawa, yung karanasan natin kay Chief Justice Corona, former President Estrada, at yung mga naudlot na impeachment tulad dun kay Mercy Gutierrez na ombudsman dati. Opo. Lahat yun, sinampa yung impeachment bago mag-recess, nagsimula ang trial pagkatapos ng recess. Dahil bawal mag-impeachment trial kapag walang sesyon ng Senado. Itong impeachment complaint, inihain ng Kamara 2 oras bago kami mag-adjourn. Hindi kami utusan ng Kamara, hindi ako sumusunod dahil gusto lamang ng Speaker ng Kamara na ma-impeach ang ikalawang Pangulo. Gagawin namin ang aming trabaho ayon sa batas, ayon sa pananaw ng Senado, nang hindi sunod-sunuran lamang sa gusto ng isang tao o ng kabilang Kamara. Okay. Kung susunod sa batas, gusto marinig sa inyo, tuloy pa ba ang impeachment trial o patay na po? Sa June 11, magkakaroon ng schedule para basahin ang impeachment complaint. Walang nawala, walang nadagdagigan. Dahil ang pinaka-pwede lamang naman namin gawin ay ito. Mag-issue ng summons, mag-convene, sumumpa, mag-issue ng summons. Hanggang dun lang. Opo. Ngayon, ayon sa batas, 10 araw pinakamababa ang binibigay sa nasasakdal Na sumagot. para sumagot. So kung June 3 kami nag-convene, 10 days para sumagot, hindi pa namin alam kung hihingi siya ng extension. So June 13 siya sasagot. Kung June 11, June 21 siya sasagot. Tapos na ang termino ng kongresong ito, pati ng mga prosecutors. Pagdating ng June 30, hindi po na sila otorisado na mag-appear sa kaso. Hindi naman po pwede na panig lamang ng nasasakdal ang papakinggan namin nang walang kabilang panig. Opo. Ngayon kung ang tanong mo, Igan, ay bakit hindi nyo naisipan to? Babalik ko yung tanong sa mga kongresistang gigil na gigil. Bakit hindi nila naisipan yan nung inupuan nila ng 2 buwan yung mga impeachment complaints para lamang ihain sa huling araw ng aming sesyon. Tapos ngayon ay mamadaliin kami. Okay, so yung tanong nga, buhay pa ba ang impeachment o hindi natatawid sa 20th Congress? Magkaiba ang opinion ng mga senador dyan, Igan. Napakinggan niya nung isang araw. Iba ang opinion halimbawa ni Senator Tolentino sa kabilang banda. Iba ang opinion ni Senator Risa at ni Senator Pimentel. Yung bagay na yan, malamang, Igan. Pagbobotohan namin bago namin talakayin yung impeachment kung saan malayang makakapagsalita at debate ang mga miyembro ng Senado kaugnay niyan. Pero may oras pa o panahon pa? May oras at panahon para gawin yung sinasabi ko. Oo, Igan. Okay, June Dahil 11, isang araw lamang naman, ulitin ko susumpa, ibabasahin ng House, susumpa kami, magko-convene kami, mag-i-issue kami ng summons. Opo. Yung 4 lamang naman yun ang gagawin. Okay. Ngayon, bakit pinagpaliban? Kasi nga may hinahabol kaming mga mahalagang panukalang batas na
kailangan ma-approve ngayon para ma-third reading pa namin next week. Okay. Kung hindi namin ma-second reading yan ngayong linggong ito, patay na po yun. Magsisimula uli yan sa 20th Congress. Sayang naman po yung mga batas. So yung June 11 tuloy na, Senador? Yun po yung setting na pinadala ko at wala naman pong nagmusyon para baguhin yun. Paagahin man o ipagpaliban. Nag-ooperate kami, Igan, sana maunawaan ninyo, sa mga musyon at mga botohan. Lahat ng ginagawa namin, botohan yan. Okay. Bagaman hindi nyo napapanood na nagbobotohan, ibig sabihin, lahat ay sumang-ayon. Kaya anumang presiding officer, kung ako o sino man, palaging sinasabi, is there any objection? Pag wala, tuloy namin pwedeng gawin yung gagawin namin. Opo. Pag may nag-object, magbobotohan yan, Igan. Opo. Pag walang nag-object, ibig sabihin, lahat ng nandun nakarinig, sumang-ayon at hindi tumutol. O, balikan ko lang yung unang tanong. So hindi ka takot Apo. at hindi mo Ano? pinoproteksyonan si VP Sara Duterte, Senador? Hindi, Igan. Siguro sa tinagal-tagal ko sa pamahalaan at paninilbihan sa publiko, kailanman ay hindi ako nagpasa base sa takot. Pero kailanman din, hindi ako tagasunod nino man. At kung yung mga mambabatas na yan ay tagasunod ng speaker na gustong i-impeach si Vice President Sara, hindi po ako kasama sa listahang yon. Reaction lang sa 88% daw sa isang survey na gustong marinig si VP Sara Duterte magpaliwanag sa impeachment trial. Dapat naman talaga at maganda naman talaga yun para masagot yung mga katanungan na ginagawa na rin naman yata ni VP Sara ngayon. Tulad din naman ang ginagawa ng mga mababatas, Igan. Nilalabas na nila yung ebidensya sa media Oo. kaugnay ng impeachment complaint. Demokrasya tayo. Okay. Malayang pwedeng sumagot sa ano kailanman ang sino mang nais magsalita. Okay, huli na lang po. Nabanggit Opo, ni Senator Tolentino na may continuing violation ng Senado sa hindi pag-usad ng impeachment process. Opinion at pananaw niya yun, sabi ko nga. Pero iba din ang opinion at pananaw ng ilang ibang mambabatas. Pagbobotohan namin yan, Igan, sa takdang panahon. Malamang, sa June 11, lahat ng mga bagay na yan mapag-uusapan, mapag-debat yan, at tiyak ko, pagbobotohan. Maraming salamat, Senate President Chis Escudero. Ingat po. Salamat, Igan, sa ating taga-subaybay. Good morning. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.